not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kumusta po ang ating buong magdamag? At ngayon ay kakaharap tayo muli sa ating buong maghapong trabaho. At bago yan, makakarinig po muna tayo ng isang mensahe ng buhay na siyang magbibigay ng inspirasyon sa buong maghapon sa atin. Ang ating batayan sa ating teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Exodus 20, chapter 12 or chapter 1 to 20. Na ang Exodus chapter na ito ay isa sa pinakakilalang chapter sa ating Biblia dahil ito ang nilalaman niya ay ang 10 utos. Hindi ko na po babasahin. Matatagpuan natin dito sa Exodus 20 ang 10 utos. Sabi kasi ng Diyos sa chapter 19, kung ang mga Israelita ay magiging masunurin sa akin, ay gagawin ko silang bayang banal at bayang hinirang. Ang sagot naman nila, opo, magiging masunurin kami sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang 10 utos mula sa chapter 20. At ang 10 utos na ito ang siyang iniwan ng ating Panginoon. Pero bago tayo pumalaot sa tekstong ito, bakit nga kailangang magbigay ng Diyos ng mga utos? Bakit kailangan siyang gumawa ng batas na sundin ng mga Israelita? Una, para sa kanilang kabutihan.
Ito yung unang dahilan na nakita natin dito sa tekstong ito. Kasi ang utos, ang mga batas na ginawa iyaan para sa ikabubuti ng tao. Halimbawa, ang batas, bawal tumawid sa red light. Pag red light, kasi nakakamatay. Kung susundin mo ang batas ngayon, ibig sabihin mapapabuti ka. Maraming batas tayo mga kapatid. May batas ng senior citizen, may batas ng PWD, may batas na ginagawa para sa ikabubuti ng bawat tao. Ganun lang kasimple ang utos o ang batas. Na gayon din ang kasimple ng batas o ang utos ng ating Panginoon sa mga Israelita. Kaya nga, kapag ito ang ating alituntunin at meron sa atin itong mga utos ng Diyos na susundin, hindi tayo mapapariwara. At huwag tayong magreklamo sa mga batas, sa mga utos, maging sa ating pamahalaan. Na tulad ng pagsunod sa alituntunin ng Diyos, sumunod sa tuntunin upang mapabuti ang bawat isa sa atin. Pangalawa, kung bakit ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos. Kasi alam natin ng mga Israel, kagagaling lang nila noon sa tinatawag na sila'y slavery. Wala silang sariling identity. Kailangang sila'y bumuo ng sariling bansa. Mayroon na silang lupa at yun ay tinawag na Kanaan. May mga tao, ang mga Israelita. So para maging isang mabuting bansa, kailangan nila ng batas. So ang isang lugar para maging bansa, kailangang mayroong tao, may lupa, at mayroong tinatawag na batas o constitution ng tulad ng ating bansa. Yun kung bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos. So ang Diyos, dahil gusto niyang gagawin na isang malaking bansa ang Israel, nagbigay siya ng 10 utos na dapat sundin at yun ang 10 utos. At ito ang pinaka-importante mga kapatid, yung pangatlo. Kung bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos. To remind people about their sinfulness. Sa katotohanan, ibinigay ng Diyos ang 10 utos para makita ng tao kung gaano kasama at kung gaano kakailanganin ng tao sa tagapagligtas. Kasi hindi tayo pwedeng maligtas mula sa batas. Dahil masama ang tao, makasalanan tayo, kailangan natin ang tagapagligtas at yan ang ating Panginoon. Kaya every time mga kapatid na binabasa natin ang 10 utos na ito, nagre-reflect tayo. Minsan nahihiya tayo dahil minsan lahat ng utos na yan ay nalalabag ng tao. Kaya dito, mula sa utos at batas, nakikita natin yung pagsalangsang ng tao sa Diyos. Ano nga ba ang itinuturo ng 10 utos? Una, it teaches us about God. Ang 10 utos, pag binabasa natin mga kapatid, nagkakaroon tayo ng reflection kung anong klaseng Diyos mayroon tayo. Sa unang utos, anong klaseng Diyos ang nakikita natin doon? Meron tayong tinatawag na greater than all other gods. Ang Diyos natin sa langit, ang pinakamahigit sa lahat. Ang Diyos natin
ay huwag ikumpara sa mga ribulto o ano pa mang bagay. Yung pangatlo, anong sinasabi niya doon na utos? It teaches us kung gaano ang ating Diyos is worthy of respect. Kasi sabi nga, huwag babanggitin ang pangalan sa walang kabuluhan. Kasi ang Diyos natin ay karapat-dapat siyang igalang. Ito ang pinapatunayan ng 10 utos kung bakit ibinigay niya ito sa mga Israelita at magpahanggang ngayon sa ating mga buhay. Ano pa yung mga utos na ito? Ang Diyos natin ay isang tinatawag na caring. Bakit? Kasi binigyan niya tayo ng tinatawag na day of rest. Inutos ng Diyos yan. Sa ikapitong araw ay magpahinga dahil 6 na araw tayong nagtrabaho. Dahil ang Diyos natin ay mapagmalasakit, maunawain. Ano pa ang tinutukoy ng 10 utos, mga kapatid? Ang Diyos natin ay family-oriented. Anong sabi niya sa utos? Igalang mo ang iyong ama at ang ina. Napakagaling ang Diyos na nagbigay ng kautusan. Ang Diyos ang nagmamahal sa buhay. Sabi niya, huwag papatay. Ano pa? Ang Diyos ay nagmamahal sa mag-asawa. Sabi niya, huwag kang mangangalunya. Ang Diyos ay nagmamahal siya sa mga tao. Sabi niya, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang papatay. So mga kapatid, lahat yan ay ibinigay ng Panginoon para ipakilala sa atin kung anong klaseng Diyos meron tayo. At ang lahat ng ito ay itinuturo niya kung ano tayo, kung sino tayo. Tayo ba ay naging taksil? Tayo ba ay naging sinungaling? Tayo ba ay mamamatay tao? Mga swail sa mga magulang? Tayo ba ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang 10 utos, mga kapatid, ay ipinapakita niya kung sino tayo. Kung gaano kasama at kalayo tayo sa Diyos. Imaginin ninyo, mga kapatid, kung wala tayong batas, kung walang utos, ang 10 utos, ano kaya ang mangyayari sa atin? Yung ngang may batas, napakagulo pa ang mundo. Yung ngang may batas, ay hindi pa sinusunod. Paano kung walang 10 utos? Kaya mga kapatid, ito yung napakahalaga na dapat nating sundin, na dapat itanim sa ating mga puso. Dahil ang batas at ang utos ng Diyos, lalong higit ang 10 utos, ay isang ikabubuti at tinuturuan niya tayo ng dapat nating mabuting gawin ang Diyos. Basahin, i-reflect, at isapamuhay ito para sa ikabubuti ng buhay natin ngayon at sa marami pang panahon na darating. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa isang napakabiyayang umaga na muli mong ipinaalala ang kabutihan ng 10 utos na kung minsan ay hindi namin nasusunod. Ang 10 utos na ito na ipinapahayag at ipinapakita kung sino nga kami, sino kami sa iyo. Kami ba ay tunay na lingkod na sumusunod ng iyong batas?
lalong higit ng ipinagkaloob mo ang 10 utos mula sa mga Israelita hanggang sa aming kapanahunan, na ito naman, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin upang makasunod kami. Ang tinatawag na mahalin ang kapwa, mahalin ang aming Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. Dakila ka nga, Panginoon, sapagkat napakabuti ang iyong ipinamalas sa amin na batayan ng aming buhay pananampalataya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa bawat mga anak, sa bawat mga lingkod mong nakikinig at bumangon ng maaga upang makinig ng devosyong ito. At ito naman ang magiging kalakasan namin sa buong maghapon. Kung meron mang mga kapatiran na nagdadalamhati, mga kapatiran na nakakaranas ng pigati sa buhay, kalungkutan, mga problema at pagsubok, pagkakasakit, Panginoon, diringgin mo ang kanilang mga karaingan. Pagalingin mo sila. Ibigay mo, O Diyos, ng kasagutan ng bawat panalangin nila. At sa aming pagmamahal sa iyo, O Diyos, naway laging mangibabaw sa pamagitan ng aming paggawa, ng aming pagpapatupad, na mahalin ang aming Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. God bless us all.